Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at nawa ngayong araw na ito ay muli tayong mapagpalain ng Panginoon sa kanyang mga salita. Ayan, yung simulan ko po ang aking mensahe sa isang biography ng isang kilalang mangangaral ng ating Panginoon. Noong unang bahagi ng ika-15 siglo, isang binatang Amerikano na ang pangalan ay Adoniram Hudson ang nakaramdam ng maliwanag na panawagan ng Panginoon upang dalhin ang ebanghelyo sa isang bansa na halos ay walang nakakakilala kay Kristo. Ito po ay ang Burma na ngayon ay tinatawag na Myanmar. Noong 1812, kasama ang kanyang bagong asawa na si Anne Hasseltine Hudson, iniwan nila ang kanilang pamilya, ang kanilang mga kaibigan, ang kanilang komportabling buhay sa Amerika. Alam nilang maaaring yauna ang huling pagkakataon na makikita nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero bago pa man sila ikasal, sumulat po si Adoniram Hudson sa ama ni Anne. Noong panahon na ito ay kanyang fiancé pa lamang upang hingin ang kamay o nililigawan niya pa lamang upang hingin ang kamay ng kanyang anak. Ngunit alam niyo po, ang liham ni Adoniram Hudson sa ama ni Anne ay hindi karaniwang liham ng isang manliligaw. Sa halip ay ganito ang kanyang naging liham. Sa halip na mangako na bibigyan niya ng maganda at maginawang buhay itong si Anne kapag napangasawa, ganito ang sulat niya sa kanyang magiging biyanan. Can you consent to part with your daughter, to see her no more in this world, for the sake of him who left his heaven above and died for her and for you? Parang ganito ang sinabi niya sa kanyang magiging biyanan, maaari mo bang ipaubaya sa akin ang iyong anak? Kahit maaaring hindi mo na siya muling makita sa mundong ito. Alang-alang kay Kristo na iniwan ng langit para iligtas ikaw at ako. Bakit kaya ganito ang sulat ni Adoniram Hudson? Kasi alam ni Hudson kung ano ang halaga, the cost of following Christ. Si Hudson ay hindi nangarap ng madali, hindi siya nangarap ng isang komportabling buhay para sa kanilang dalawa habang sila nasa ministeryo. Ang pangarap ni Hudson Taylor ay maging ni Adoniram Hudson ay maging tapat sa panawagan ng Panginoon. Pagdating nila ng Burma, agad nilang naranasan ng realidad ng misyon. Kailangan nilang matutunan ng pinakamahirap na wika sa Asia. At nung una, halos walang nakakaunawa sa kanilang mga sinasabi. Walang interesado sa mga tao na makinig ng ebanghelyo. Marami sa kanila ay tumatawa lamang. Marami sa kanila ay nangungutya lamang. Pero si Hudson ay patuloy na nag-aaral ng wika. Araw-araw siya nagsasalin ng kasulatan at araw-araw siyang nangangaral. Ngunit lumipas ang 1 taon, walang bunga. 2 taon, walang bunga. 3 taon, walang bunga. 4, 5, 6, hanggang 7 taon, walang naging bunga sa kanyang ministeryo. 7 taon, ni isa ay walang nahikayat na tunay na sumampalataya kay Kristo. Isipin niyo po ito. Kung tayo kaya nasa ganitong kalagayan, ano kaya ang ating gagawin? Ano kaya ang ating mararamdaman? Marahil ang marami sa atin magsasabi, baka hindi talaga ako tinawag ng Diyos. O baka kaya hindi naman talaga siguro ito yung lugar kung saan ako tinawag ng Diyos. Baka siguro kailangan ko nang pumunta sa ibang lugar. O kaya siguro kailangan ko nang umuwi ng Amerika. Ngunit si Adoniram Hudson ay hindi tumingin sa dami ng bunga. Tumingin siya sa panawagan ng Diyos at sa katapatan ng Diyos. Kaya naman sa biyaya ng Diyos, pagkatapos ng tuyong 7 taon, dumating din ang unang Burmese na sumampalataya kay Kristo. At ito po ay si Maung Nao. Yan ang tunay, ito po yung pangalan ng first convert ni Adoniram Hudson. Pero alam niyo, hindi ho dito nagtapos ang kanyang pagsubok. Taong 1824, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Burma at ng Britanya. At bilang isang dayuhang Amerikano, pinaghinalaan
si Hudson na siya isang espiya. Dahil dito, dinakip siya. Ikinulong siya sa tinatawag na death prison. Siguro doon pa lamang sa salitang death prison, alam nyo nang ibig sabihin nito. Hindi ito isang ordinaryong kulungan. Ginagapos ang kanyang mga paa ng mga mabibigat na tanikala. At tuwing gabi, itinataas ang kanyang mga paa sa isang mahabang kawayan hanggang sa halos nakabitin na ang kanyang katawan. Kaya nangyayari, natutulog siya ng nakabitin at nagigising siya ng nakagapos. Maya't maya din siya nagkakasakit. Kulang ang pagkain. Kaya sobrang hirap ang dinanas niya sa kulungan. Kaya noon, araw-araw siyang naghihintay kung siya na ba ang susunod na papatayin. At habang siya nasa kulungan, ang kanyang asawang si Ann ay naging isang sandigan. Bit-bit niya ang kanyang sanggol, ang kanyang asawang si Ann ay naglalakad ng napakalayong lugar sa matinding init ng araw upang dalhan lamang ang kanyang asawa ng pagkain at ng gamot. At paulit-ulit siyang nakikiusap at nagmamakaawa sa mga opisyal. Paulit-ulit siyang nagsasabi na hindi espiya ang kanyang asawa. At paulit-ulit niyang inilalagay ang kanyang sarili sa panganib. Mailigtas lamang ang kanyang asawa sa kulungan. At sa wakas, makalipas ang 21 buwan, dininig ng Panginoon ng kanilang panalangin. Nakalaya si Adoniram Hudson. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang buwan, namatay na ang kanyang pinakamahal na asawa. At hindi pa siya nakakabawi sa pagkadalamhati sa pagkamatay ng kanyang asawa, namatay na rin ang kanilang anak na si Maria. Sa loob lamang ng maikling panahon, nawala ang kanyang asawa, nawala ang kanyang anak, nawala ang kanyang tahanan, nawala ang kanyang kaligayahan. Tila ba nawala na ang lahat-lahat sa kanya. Kaya sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, si Adoniram Hudson ay lumayo sa mga tao. Umuwi sa kanyang bahay, naghukay ng isang hukay na tinitingnan niya ito bilang kanyang libingan. At madalas siyang nauupo doon ng mag-isa, nagbubulay-bulay tungkol sa kanyang kamatayan at sa kanyang kalungkutan. Kung may mga tao siguro mga kapatid na pwede nang sumuko, isa na dito si Adoniram Hudson. Ngunit kahit wasak ang kanyang puso, hindi niya tinalikuran ng Diyos at ang kanyang panawagan. Unti-unti siyang bumangon, muling hinawakan ng kanyang panulat, muling binuksan ng kanyang kasulatan, muling ipinagpatuloy ang pagsasalin ng Biblia sa wikang Burmese, muling nangaral, muling nagturo, muling gumawa ng mga alagad. Hindi ito naging madali, subalit hindi na sayang ang kanyang pagtitiyaga. Pagkalipas ng maraming taon, nagsimula nang dumami ang mga tumanggap sa Ebanghelyo, na itatag ang mga iglesia sa Burma, na ipamahagi ang salita ng Diyos sa wikang naunawaan ng mga Burmese. At bago siya namatay noong 1850, mahigit 100 Baptist churches ang naitayo at humigit kumulang sa 8,000 mananampalataya ang naitala sa Burma. At hanggang ngayon, mahigit 2 taon na nakalilipas, ginagamit pa rin ng mga Burmese ang translation ng Bible na isinulat ni Adoniram Hudson. At hanggang ngayon, marami pa rin mga Baptist churches ang nagpapatuloy at ito ay dahil sa isang taong hindi tumalikod sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi man niya nakita ang lahat ng mga sumunod na nangyari pagkatapos ng kanyang pagpapagal sa pangangaral. Ngunit ito ay nakita at naranasan ng salit-saling lahi at kanilang naranasan ang katapatan ng Diyos sa isang taong tumangging sumuko. Minsan may nagtanong kay Adoniram Hudson kung ano ba ang nakikita niyang kinabukasan ng Burma, yung misyon dito sa mga Burmese. At ang kanyang sagot ay naging isa sa pinakatanyag na pahayag sa kasaysayan ng misyon. At ito ang kanyang sinabi, "The prospects are as bright as the promise of God." Nakita niya na maliwanag ang mga pangako
ng Diyos. At iyon ang lihim ng kanyang determinasyon. Hindi siya nagpatuloy dahil nakita niya ang bunga. Nagpatuloy siya dahil nagtitiwala siya sa Diyos na nangako. At ito din ang hamon sa bawat lingkod ni Kristo ngayon. Huwag nating sukatin ang katapatan ng Diyos sa bilis o sa dami ng bunga. Sukatin natin ang katapatan sa magitan ng pagiging tapat at determinadong gampanan ang ating pagkatawag. Pero mga kapatid, alam niyo po, bago pa man si Adoniram Hudson nagtiyaga, nagtiis at nagbigay ng kanyang buhay sa Panginoon, nauna na sa kanya ang mga apostol, lalong-lalo na si Pablo. At sa ating teksto ngayong umaga, makikita din natin ang hindi natitinag at determinadong Pablo na patuloy na ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ay matatagpuan natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 14, talatang 8 hanggang 28. Acts chapter 14, verses 8 to 28. Bago nating basahin ang banal na salita ng Diyos, humingi muna tayo ng tulong sa Kanya. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, ngayong umaga, muli kaming mag-aaral ng iyong banal na salita. Samahan niyo po kami upang ito ay aming mapakinggan ng mabuti, maintindihan, at dalgid Panginoon, bumago ng aming puso at ng aming kalooban. Panginoon, hamungin niyo kami sa mga talatang aming pag-aaralan. Hamungin niyo kami na maging matapat sa aming mga panawagan, anuman ang maging kapalit nito. Hamungin niyo kami na maging matapat at matapang na nangangaral ng Ebanghelyo. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Aklat Mga Gawa, Kabanatang 14, talatang 8 hanggang 28, sa aming mga bisita, if you have someone nakatabi po ninyo, you can look with their Bible para po kayo ay makasunod sa aking pagbasa. Verse 8, at sa Listra ay may isang lalaki nakaupo, na sa mga paa ay walang lakas. Pilay mula pa sa tiyan ng kanyang ina at kailan may hindi nakalalakad. Narinig to nagsasalita si Pablo, na nang titigan sa ni Pablo at makitang may pananampalataya upang mapagaling, ay nagsabi ng malakas na tinig, magtindig kang matuwid sa iyong mga paa, at siya'y lumukso at lumakad. At nang makita ng karamihan ng ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Likaonya, ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. At ang saserdote ni Jupiter na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan ay nagdala ng mga baka at mga pulutong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Datapwan ng marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo ay hinapak ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit nyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may karamdaman na gaya ninyo at nagdadala ng mabubuting balita sa inyo upang mula sa mga bagay na ito'y walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay, na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga taon. Na ng mga panahong nakaraan ay pinabayaan niya ang lahat ng mga bansa na magsilakad sa kanilang mga sariling daan. At gayon din naman ay hindi nagpabayang, di nagbigay patotoo tungkol sa kanyang sarili, na gumawa ng mabuti at nagbigay sa inyo ng ulang galing sa langit at ng mga panahong sagana na pinupuno ang inyong mga puso ng pagkain at ng katuwaan. At sa mga pananalitang ito ay bagya na nilang napigil ang karamihan sa paghahain sa kanila. Verse 19, datapwat nagsirating ang mga Hudyo buwat sa Antioquia at Iconio, at nang mahikayat nila ang mga karamihan ay kanilang pinagbabato si Pablo at kinilatkad nila siya sa labas ng bayan na inaakalang siya ay patay na. Datapwat samantalang ang mga alagad ay nangakatayo sa paligid niya, ay nagtindig siya at
pumasok sa bayan. At nang kinabukas ay umalis siya nakasama si Bernabe at napasa Derbe. At nang may pangaral na nila ang ebanghelyo sa bayang yaon at makahikayat ng maraming mga alagad, ay nagsibalik sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya, at sa umagitan ng maraming mga kapigatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. At nang makapaglagay na sa kanila ng mga matanda sa bawat iglesia at nang makapanalangin may pag-aayuno, ay ipinabilin sila sa Panginoong kanilang sinampalatayanan. At kanilang tinahak ang Pisidia at naparoon sa Pampilya, at nang magsalita na nila ang salita na at nang masalita na nila ang salita sa Perga, ay nagsilusong sila sa Atalia, at buhat dooy nagsilayag sila sa Antioquia, at dooy ipinagbilin siya sa biyaya ng Diyos dahil sa gawang kanilang natapos na. At nang sila'y magsidating at matipon na ang iglesia, ay isinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. At kung paanong binuksan niya sa mga hintil ang pintuan ng pananampalataya. At nangatira silang hindi kakaunting panahon nakasama ng mga alagad. Medyo mahaba mga kapatid ang ating teksto, pero gusto ko makita ninyo yung konteksto ng ating pong pag-aaralan. Mga kapatid, binasa natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Gawa, kabanatang 14, talatang 8 hanggang 28, nawa pagpalain ng Panginoon ang pagbasa at pangangaral ng kanyang nagpapatapang na salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga, determinado na ipangaral ang ebanghelyo. Sa ating pong paglalakbay, sa pag-aaral natin sa Aklat ng Mga Gawa, mapapansin natin na tumitindi ang pag-uusig na nararanasan ng mga apostol. Mula sa mga hindi paniniwala sa kanilang mga mensahe, sa pagpapakulong sa mga apostol, sa pagkapalayas sa kanilang mga nayon, dumating na tayo sa punto na sila po ay nagtangka ng patayin ang mga alagad. Kaya mapapansin natin mga kapatid, na ang Biblia naman po ay hindi naging tahimik sa daranasin ng mga matapat na alagad na nangangaral ng ebanghelyo. Mula mismo sa bibig ng ating Panginoong Yesus, sinabi niya na kung paano siya itinuring ng mga tao, ay ganon din ituturing ang kanyang mga alagad. Sa aklat ng John, chapter 15, verse 18 to 20, kung saan ay sinasabi dito na kung siya ay kinamuhian ng sanlibutan, kamumuhian niya ang mga alagad. Kung siya ay kinapuotan, kapupuotan din ang mga alagad. Ibig sabihin, kung anong pag-uusig ang dinanas ng ating Panginoon, ganon din ang daranasin ng kanyang mga alagad. At mapapansin niyo po sa banal na kasulatan, it is a very important thing na ang mga mananampalataya noon ay hindi sumampalataya sa Diyos nang dahil sa alok na magagandang buhay at malulusog na pangangatawan, na gaya ng karaniwang mensahe ng mga prosperity gospel. Sa halip, ang mga taong ito ay sumampalataya at sumunod sa Panginoong Jesucristo sa kabila na alam nila na ito ay may kaakibat na pag-uusig at maaaring sila ay itakwil ng kanilang pamilya. At ito po yung katotohanang makikita natin sa pag-aaral natin ngayong umaga. Kung paanong dahil nalalaman ni Apostol Pablo na ito yung posibilidad na mangyayari sa kanya, tinanggap niya ang anumang nangyari sa kanya. At hindi lang ito, binalikan niya yung mga tao na kanyang pinangaralan upang palakasin at ipaalaala na ganito ang mangyayari kapag sumampalataya ka kay Kristo. At gusto kong sabihin sa inyo, sa aming mga bisita at sa ating mga miyembro na nandito ngayon, gusto kong muling ipaalala sa inyo na dapat hindi ka sumampalataya sa Panginoon sapagkat inalukan ng isang mabuting buhay o ng isang marangyang buhay o paggaling sa iyong karamdaman. Ngayong umagang ito, gusto kong sabihin sa iyo na kapag ikaw ay tunay na sumampalataya, may pag-uusig, may pangungutiya, may paghihirap na pwede kang
daanan. At ito po'y alam ni Apostol Pablo na daranas siya ng ganitong mga pag-uusig. Kaya hindi siya natakot. Bagkus siya ay patuloy at determinado na ipinangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At dito ko po kukuhanin ang ating mensahe ngayong umaga. And this is our message. Ang determinado sa pangangaral ng ebanghelyo ay hindi titigil sa pangangaral, maging buhay man ang kapalit nito. Ulitin ko po, ang determinado sa pangangaral ng ebanghelyo ay hindi titigil sa pangangaral, maging buhay man ang kapalit nito. Sa totoo lang mga kapatid, ang posibilidad na mamatay nang dahil sa pangangaral ng ebanghelyo ay tila ba isang malayong kaisipan para sa marami sa atin. Malimit kasi sa atin, marahil iniisip natin na siguro yung mamatay ng dahil sa ebanghelyo ay sa panahon lamang ng mga apostol o kaya sa panahon lamang, sa lugar lamang ng mga komunistang bansa. At dahil tayo ay nasa isang malayang bansa, bihirang-bihira sa atin ang magtanong sa ating sarili na kung darating ba na ang araw na kailangan kong mamili sa pagitan ng aking pananampalataya at ng aking buhay, ano kaya ang pipiliin ko? Kung ako ba iuusigin ng matinding pag-uusig, hindi ko ba talaga iiwanan ang aking pananampalataya? Kung pagbantaan na kaya ang buhay ko nang dahil sa pangangaral ng ebanghelyo, mangangaral pa kaya ako? Kapag kabit-kabilang pagpigil at paghalang na kaya ang gawin sa iyo ng mga tao, magpapatuloy ka pa rin ba sa pananampalataya? Mangangaral ka pa rin ba? Alam niyo mga kapatid, kung ito sa atin ay parang isang tanong lamang, isang malayong kaisipan lamang, para kina Pablo, kay Bernabe at sa mga apostol, ito ay isang realidad. Ito yung araw-araw nilang kinakaharap. Gayunpaman, hindi sila tumigil sa pangangaral, sapagkat higit ang pagpapahalaga nila kay Kristo kaysa kanilang sariling buhay. At yan po ang aking panalangin ngayong umaga. Nawa mga kapatid, hindi tayo maging mga kampanting Kristiyano. Nawa tayo ay maging mga determinadong mananampalataya na handang ibahagi at ipangaral ang ebanghelyo, anuman ang pagtanggi, anuman ang pangungutya, anuman ang pag-uusig na danasin natin sa mga tao. Ngayon, mga kapatid, gaya ng binanggit sa inyo kanina, ang ating pong teksto ay medyo mahaba, kaya hindi ko may papaliwanag sa inyo verse by verse ang lahat ng talata na ito. Kaya ang gagawin ko lamang po ngayong umaga ay bibigyan ko ng pansin yung mga huling talata na siyang nagbigay talaga sa akin ng mainit na kalooban. Kumbaga, ito yung tumama sa akin habang binabasa ko ito at sana kung mapaano ito kumilos sa akin ngayong nung binabasa ko ito ay kumilos ang Panginoon sa inyo sa pangangaral ngayong umaga. At dalawang bagay po ang aking ibabahagi sa inyo. Una, nagpatuloy sa pangangaral sa kabila ng banta. At pangalawa, pinalakas ang kapatiran dahil sa banta. Una, nagpatuloy sa pangangaral sa kabila ng banta. Sa nakalipas nating mensahe, nakita na po natin na simula pa lamang meron ng mga banta sa buhay ng mga apostol. Mula pa sa Antioch ng Pisidia hanggang sa Iconio, ang mga tao ay nahikayat na nausigin at paalisin sa kanilang mga lugar sina Pablo at Bernabe. Kaya kung inyong matatandaan, nabasa natin sa Acts 14 verse 6, nagsitakas sina Pablo at Bernabe patungo sa bayan ng Lycaonia, Lystra at Derbe at sa palibot-libot na lupain. At doon ay pinangaral nila ang ebanghelyo. Kaya sa kabila na meron pong mga pag-uusig, ito pa naman ang nangyari. Pagdating nila sa Lystra, tandaan niyo po ito pinalaya sila sa Iconio, pero pagdating nila sa Lystra,
nagpatuloy pa rin sila sa pangangaral ng Ebanghelyo. At nung sila ay nasa Listra na, dito ay nakakita sila ng isang lalaking lumpo na mula pa sa kanyang kapanganakan ay hindi na po nakakalakad. At itong lumpong ito ay nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Now, there's something that you want, that we need to understand, or something that we need to see. Mapapansin niyo po dito, this is not the ordinary thing. Hindi siya nangangaral this time sa sinagoga ng mga Hudyo. Sa Listra, si Pablo po ay nangaral sa kalsada. Kasi dito marahil kakaunti ang mga Hudyo, mas marami ang mga Hintil, kaya dito makikita natin ang isang original na street preaching. Kasi walang sinagog kung saan nangangaral sina Pablo. Ngayon, nung makita ni Pablo na ang lumpo na ito ay merong pananampalataya para tumanggap ng kagalingan, sumigaw si Pablo at sinabing, "Magtindig kang matuwid sa iyong mga paa," at siya ay lumukso at lumakad. Now, tandaan po natin na ang ganitong mga kapangyarihan ay ipinagkaloob lamang ng Panginoon sa mga apostol o sa kanyang mga alagad nung panahong ito. At ito ay upang patunayan ang kanilang otoridad na sila yung mga sinugo ng ating Panginoon. We do not believe na any pastor or any preacher has the same ability or gift na magpagaling ng karamdaman. Makikita natin in Acts chapter 3, ginawa ito noon ni Pedro, kung saan pinagaling din ni Pedro yung isang lalaki na lumpo. Now, kakaiba ito sa mga fake healers sa ating panahon, na mas marami is mind conditioning, emotional hype, at palabas lamang. Ang milagrosong pagpapagaling ng mga apostol ay tunay na pagpapagaling, gaya ng lalaking ito. Imagine nyo, lumpo mula sa kanyang kapanganakan, biglang nakalakad. At paano natin masasabi na ito ay totoo? Paano natin masasabi na itong taong ito ay totoong gumaling? Tandaan ninyo, ang mga lumpo ng mga panahon na yon ay marahil ay mga pulubi, malimit sila ay nasa kalsada at nangihingi. Paano natin napatunayan na totoo na ito ay biglang gumaling? Yung reaksyon ng mga tao sa verse 11. Nung makita nila ng karamihan ng ginawa ni Pablo, nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Lycaonia. Hindi ito naintindihan ni Pablo noong mga panahon na yon. Ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. Kung ito po ay isang simpleng bagay lamang ng pagpapagaling, yung lagnat ay biglang nawala. Diba? Yung cancer daw ay biglang nawala. Hindi magiging ganun yung bigat noong reaksyon ng mga tao. Ito po ay talagang paa na hindi gumagalaw. Ano yung polio? Yung napakaliit, tapos biglang lumaki, tapos bigla siyang nakalakad. Kaya manghang-mangha ang mga taong ito sa Listra sa pagpapagaling nitong sina Pablo at Bernabe, to the point na inisip nila na ang mga Diyos ay bumaba sa lupa sa anyong tao. Kaya ang ginawa nila, tinawag po nila si Pablo si Barnabas na Jupiter, na ang ibig sabihin ay Jesus, at dahil siya po yung mas matanda, ibig sabihin mas matanda si Bernabe, at tinawag po nila na Mercurio or Mercury or Hermes, itong si Pablo sapagkat siya po yung pangunahing tagapagsalita. Si Hermes po ay isang orator god. At nung makarating po doon sa mga pari ni Jupiter, doon sa templo ni Jupiter, naghanda siya ng handog ng mga baka at mga bulaklak para ihandog kina Pablo at kay Bernabe. Now, ito yung tanong. Ito yung dapat nating makita. Bakit kaya ganito yung naging tugon ng mga taga-Listra? Bakit nung nagpagaling si Pablo at saka si Bernabe, sila ay nag-desire na maghanda ng baka at ng mga bulaklak? Bakit nung si Peter, hindi naman ganong? Alam nyo kasi merong historical background ang dahilan. Una, ito ay ganito. Ayon sa mga komentaryong nabasa ko, ito pong reaksyon na ito ay galing sa alamat na sinulat ng isang makatang Romano na si Ovid. Ayon sa kwentong ito, minsan daw kasi may bumisita sina Zeus at si Hermes sa isang lambak na malapit sa Listra. Nagbahay-bahay daw itong si Zeus at si Hermes at walang tumanggap sa kanila.
At meron lamang mag-asawang matanda ang tumanggap sa kanilang bahay at sila ay inalagaan or pinagsilbihan. Kaya bilang ganti, sa mabuting pagtanggap ng mag-asawang ito, ginawa ng dalawang na ito yung kubo ng mag-asawa na isang templo na ginto ang bubong. Samantalang, yung mga taong hindi tumanggap sa kanila ay pinarusahan. Winasak ang kanilang lugar. Kaya dahil sa alamat, okay, mito na ito, nang makita ng mga taga-Listra, yung himalang ginawa sa pamamagitan ni Pablo at Bernabe na inakala nilang ito ay Diyos na nagkatawang tao na gaya ng kasaysayan nila, natakot sila na baka maulit muli yung nangyari noon. Kaya agad nilang inakala na bumalik sina Hermes at Jesus sa anyong tao, kaya sila ay nag-desire na maghandog sa kanila. Kaya lamang, nung malaman ni Pablo at Bernabe ang gagawin sa kanya, hinapak nila ang kanilang mga damit. Ito po nung unang panahon ang tanda ng isang matinding matinding pagtutol. Sila'y tumutol ng matindi sa pagsambang gagawin sa kanila. Kaya sila ay agad nagsabi, kami mga tao ring may karamdamang gaya ninyo at nagdadala ng mabuting balita sa inyo upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay na gumawa ng langit at ng lupa at ng lahat ng mga yaon. Ibig sabihin, si Pablo ay nagpaliwanag, huwag niyong gawin to para praise. Kami mga tao din katulad ninyo. Sinasabi niya, hindi kami mga Diyos. Ang gusto pa nga namin ay kayo'y bumalik sa Diyos na buhay. Now, ito isa pang mensahe. Paul is preaching through what we call general revelation. Kung niyo makikita sa mga sinagoga, ang preaching ni Apostle Pablo ay specific revelation. Kasi alam ng mga tao ang ebanghelyo. Alam ng mga tao ang salita ng Diyos kasi mga Hudyo ito. But this time, ito ay mga Gentile. Kaya ang ginawa ni Pablo, nag-preach siya through general revelation na ipinapakita niya na mayroong tunay na Diyos. Now, hindi ko na i-discuss na mas malalim yan, pero sa magitan ng preaching na ito, napatigil niya ang mga taga-Listra sa pag-aalay sa kanila. Hindi tinanggap ni Bernabe at ni Pablo ang pagsamba dahil alam nilang sila yung mga nilalang lamang at hindi sila Diyos. Sa Biblia, kahit ang mga anghel, hindi sila pumapayag na sambahin sila sapagkat sila yung mga nilikha lamang. Pero, noong ang Panginoong Yesus ang sambahin, nung siya ang alayan, hindi siya tumanggi. Bakit? Sapagkat si Jesus ay hindi nilalang. Si Jesus ang manlalalang. Si Jesus ay Diyos, kaya tatanggapin niya ang pagsamba ng tao. Kaya lang, nung mapigilan na po ni Pablo at Bernabe ang paghahain na gagawin sana sa kanila, bigla namang dumating yung mga taga-Hudyo. Yung mga Hudyo mula sa Antioch ng Pisidia at sa Iconio. Tandaan nyo, ito yung mga Hudyo na lumalaban sa mensaheng ipinapangaral ni Pablo. At gaya ng kanilang malimit na ginagawa, inuudyukan nila ang mga tao at dito inuudyukan nila ang mga hintil sa Listra na usigin si Pablo. At nagtagumpay sila na humantong na Pablo, particular si Pablo, ay kanilang binato hanggang sa kanilang kaladkarin sa labas ng bayan sa pag-aakalang si Pablo ay patay na. Pasanin nyo dito mga kapatid yung kabalintunaan. Ibig sabihin yung kabaliktaran. Yung mga tao, nung una, gusto silang sambahin. Gusto pa nga mag-alay ng baka at bulaklak. Pero biglang nabaliktad. Itong mga taong ito ay biglang naging manguhusig. Umabot pa sa puntong kanilang pinatay o binato na halos mamatay si Pablo. Alam niyo, parang ganito rin yung ginawa ng mga Hudyo noon sa Panginoong Yesus. Kung tandaan niyo yung tinatawag na triumphant entry. Nung ang Panginoong Yesus ay papasok ng Jerusalem, yung mga tao ay sumisigaw ng, Husana! Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon ng Hari ng Israel. Pero,
makalipas lamang ang ilang araw, yung mga taong sumisigaw ng Hosana, sila rin yung mga taong sumisigaw ng ipako siya sa krus. Alam nyo, parang ganito yung nangyari dito kina Pablo at Bernabe. Nung una ay parang gustong sambahin bilang Diyos. Pero sa huli, inusig at pinagbabato. Now, darating na po tayo dito sa bahagi na gusto kong bigyan natin ng pansin. Ito yung talata po na habang aking binabasa ay talagang kumuha ng aking intensyon. Nung binabasa ko pa lang ito, bago ko pa kumangarap sa chapter 14, talagang ito ay nagbigay sa akin ng hamon. Verse 20, and I would like you to open again your Bible. Verse 20 to 21. Datapwat samantalang ang mga alagad ay nakatayo sa paligid niya, ay nagtindig siya at pumasok sa bayan. At nang kinabukas ay umalis siya, nakasama si Bernabe at napasa Derbe. At nang may pangaral na nila ang ebanghelyo sa bayan at mahikayat ang maraming mga alagad, ay nagsibalik sila sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia. Mapatid, naintindihan niyo ba yung binasa ko? Nakuha niyo yung laman ng binasa nating talata? Sa verse 19, inaakala ng mga tao na si Pablo ay patay na. Sapagkat binato na nila si Pablo. Tandaan niyo yung pagbatong ito, hindi yung batong ganun lang. Malakas na pagbato ito. Kaya, nung inakala nilang patay na si Pablo, kinalagkat nila ito sa labas ng bayan. Now, hindi ko po alam kung bakit si Pablo lamang ang binato at hindi kasama sa Bernabe. Pero ayon sa mga komentaryo na basa ko, malamang dahil si Pablo po yung spokesperson. Si Pablo yung matapang na nangangaral at inisip siguro ng mga taong ito, kapag napatay natin ang tagapangaral, titigil na ang pangangaral. Kaya si Pablo ang kanilang pinuntirya. Kaya si Pablo ang kanilang binato. Now, yung pong salitang kinaladkad sa labas ng bayan at sa pag-aakalang siya'y patay na, nagbibigay po ito ng indikasyon na matindi ang sakit na dinanas ni Pablo. Alam nyo, hindi lang ito simpleng bato. Siguradong maraming bato ang tumama kay Pablo para isiping patay na siya. Kung gumagala pa si Pablo dito, hindi nila akalaing patay na ito. In short, malamang si Pablo ay hinimatay dito. Inilalabas po sila sa bayan, alam niyo kung bakit? Napaka-brutal talaga. Inilalabas sila sa bayan para doon mabulok. Hindi man lamang inilibing, para kainin ng mga hayop. Ganun katindi ang kanilang pagkamungi noon kay Pablo. Pero ito na yung kakaibang nangyari. Nung dumating ang iba pang mga alagad, kasama si Bernabe, nung sila'y lumibot sa kanila, ito yung nangyari, biglang nagtindig si Pablo. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Pero maliwanag sinabi ni Lucas, hindi pa patay si Pablo. Kaya alisin natin sa isipan natin na si Pablo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ang mas posibleng nangyari dito, nawalan siya ng malay sa dami ng bato na kanyang tinanggap. At nung siya po ay mailagay doon sa labas, after maybe few minutes or few hours, ay bigla siyang nagkaroon ng malay. At siya'y agad na tumindig. At isang bagay ang pwede nating masabi dito. Bakit hindi agad namatay si Pablo? Iningatan ng Panginoon si Pablo nung araw na yon. Pero nakamamangha dito ay ito mga kapatid. Verse 23. Siya'y nagtindig. Anong ginawa? Pumasok uli sa bayan. At nang kinabukasan, siya ay kasama ni Bernabe at napasa Derbe at nangaral ang ebanghelyo sa bayang iyon. Kapatid, ilagay natin yung ating sarili doon sa talata. Napakinggan niyo ulit. Hinimatay ka na ng dahil sa bigat ng pagbato, inakala ka ng patay, pero nung ikaw ay magkaroon ng malay, anong ginawa mo? Bumalik ka doon sa bayan na kung saan ikaw ay binato. At kinabukasan, naglakbay agad at nangaral ng ebanghelyo sa Derbe. Church, isipin nyo to. Bukol-bukol, pasa-pasa ang muka. Binugbog, binato. Imagine nyo yung isang mangaral na nangangaral ng ebanghelyo na basag ang muka.
pasa-pasa ang muka. At sasabihin, manampalataya ka kay Jesus. At ito ang iyong tatanggapin. Will you believe? Will you follow that man? Sa ating modernong iglesia, walang susunod. Sa ating modernong iglesia, hindi sila maniniwala. I will not follow you kung ganyan ang mangyayari sa akin kapag sumampalataya ako sa Jesus na ipinapangaral mo. I will not. Pero hindi. Si Pablo, tumayo, bugbog ang sarili, pasa-pasa ang katawan, ipinangaral ang parehong ebanghelyo, at ang sabi ng Biblia, marami ang naging alagad. Marami pa rin ang sumampalataya. Mga kapatid, sabihin niyo sa akin ngayon, ano ang pwedeng humadlang sa iyo para may pangaral mo ang ebanghelyo? Dito si Pablo halos mamatay na nang dahil sa pangaral ng ebanghelyo. Katatapos lamang batuhin, kahapon kinabukasan naglakbay at nangaral ulit. Sa marami siguro sa atin, sasabihin natin, pahinga muna, masakit ang katawan ko. Pahinga muna, mainit tayo doon. Pahinga muna, mapanganib magpatuloy. Tigil na muna tayo, doon na lang tayo sa ibang lugar. Pero hindi kay Pablo. Hindi uso kay Pablo ang pahinga. Hindi uso kay Pablo ang takot. Hindi pwede kay Pablo ang tamad. Kay Pablo, buo ang kanyang determinasyon na ipangaral ng ebanghelyo anuman ang maging kabayaran nito. At ito ay paalaala sa atin, mga kapatid, na mga komportableng Kristiyano sa isang bansang malaya na walang determinasyon at pagpupursige na ipangaral ang ebanghelyo sa harap ng maliit at kakarampot na pag-uusig sa atin. Ito'y paalala sa atin na gumising tayo. Hindi ganito ang Kristyanismo. Hindi ganito ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay determinadong ipangaral ng ebanghelyo sa kabila ng matinding pag-uusig. Si Pablo handang harapin ang sakit ng katawan, anumang kapanganiban, maging ang kamatayan, may pangaral lamang ang ebanghelyo sa mga tao. Ang tanong natin, ano ba nag-uudyo kay Pablo na ipangaral ang ebanghelyo kahit maging ang kamatayan ang maging kabayaran nito? Kung susuriin po natin ang aklat ng mga gawa at pag-aaral natin ng mabuti ang kanyang mga sinulat na aklat, makikita natin ang tunay na dahilan ng kanyang tapang at dedikasyon. Una, ang Diyos mismo. Ang ginawa ng Diyos kay Pablo at ang layunin ng Diyos kay Pablo, ang pinakamalalim na dahilan kung bakit si Pablo ay nangangaral hanggang kamatayan. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, 14-15, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang pumipilit sa amin upang ang nangabubuhay ay wag nang mga buhay sa kanyang sarili, kundi doon sa namatay at muling nabuhay dahil sa Kanya. Yung salitang pumipilit sa Greek word na sineko, ang ibig sabihin po nito'y humahawak, kumukontrol, nagtutulak ng may kapangyarihan. In short, ang pag-ibig ni Kristo sa Kanya ang kumukontrol ng Kanyang buhay. Nung siya ay si Saul, siya'y kaaway ni Kristo, isang mamamatay ng mga Kristiyano. Ngunit nakita ni Pablo na sa halip na siya ay parusahan ng Diyos, iniligtas siya ni Kristo. At ito ang isa sa napakalalim na dahilan kung bakit handa siyang mamatay alang-alang kay Kristo. Nakita niya, pangalawa, ang kaluwalhatian ni Kristo. Kung kaya ang mga dati niyang ipinagmamalaki ay naging walang halaga. Sabi ni Pablo in Philippians chapter 3 verse 8, inaari kong kalugihan ang lahat ng mga bagay dahil sa hindi masukat na kahalagahan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Wala na si Pablong makita na mas maibahambing pa o mas mataas pa kay Kristo.
Kaya ang punto natin mga kapatid ay ito, kapag nakita ng tao ang tunay na halaga ni Kristo, nababago ang sukatan ng kanyang buhay. Pakinggan niyo ang sabi ni Pablo sa Acts 20 verse 24. Ngunit hindi ko inaari na mahalaga ang aking buhay sa aking sarili upang aking matapos ang aking takbo. Hindi ko nangangahulugan na si Pablo ay walang pagpapahalaga sa buhay. Pero nakita ni Pablo, mas mahalaga ang katapatan kay Kristo kaysa kanyang buhay. Naunawaan niya ang paghihirap ay bahagi ng kanyang pakikisama kay Kristo. Nalalaman ni Pablo ng pagdurusa ng isang matapat na alagad ng alang-alang sa Ebanghelyo ay kasama ng isang pribilehiyo na maging bahagi ng ministeryo ni Kristo. Kaya para kay Apostol Pablo, handa niyang ibigay ang kanyang buhay. Another point, si Pablo ay lubos na nabihag ng katauhan at kaluwalhatian ni Jesus. Nakita niya ang kabanalan ni Kristo. Naranasan niya ang biyaya ni Kristo. Tinanggap niya ang pagtawag ni Kristo. Kaya namuhay siya para sa kaluwalhatian ni Kristo lamang. Kaya mga batid, nung sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21 na mostly ay quoted ng mga mananampalataya without full understanding ng lalim nito. Anong sabi ng Philippians chapter 1 verse 21? For me, to live is Christ and to die is gain. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Can we really recite that verse with full understanding na I can live for Christ and I can die for Christ? Ang isang tunay na nakakita ng walang hanggang halaga ni Kristo ay hindi na magiging alipin ng takot ng kamatayan. Tandaan ninyo, ang buhay ni Pablo ay hindi na umiikot sa pagpapanatili ng kanyang sarili. Ang kanyang buhay ngayon ay umiikot sa pagpaparangal kay Kristo. Kaya ang punto natin mga kapatid, kapag tunay na naunawaan ng isang Kristiyano ang ganitong pag-ibig ni Kristo, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi nagiging mabigat, kundi nagiging isang likas na bunga ng isang pusong nabihag ng biyaya. Kung tunay ang ating pananampalataya, hindi na tayo kailangang paulit-ulit na suguin, paulit-ulit na palalahanan, sapagkat magiging natural sa atin na kapag nakakita ng isang taong wala pa kay Kristo, hangarin natin na may bahagi natin sa kanila ang Ebanghelyo. Kaya ang hamon ko sa inyo mga kapatid, palalimin mo ang pagkaunawa mo sa dakilang biyaya ng kaligtasan kay Kristo upang umapaw ang pangangaral ng Ebanghelyo sa ating buhay. Huwag tayong maging kampanteng Kristiyano, maging dedikado at determinadong Kristiyano tayo. Pangalawa, pinalakas ang kapatiran dahil sa banta. Balikan natin yung verse 21 hanggang verse 23. Tingnan niyo po sa inyong mga Biblia. Matapos pong may pangaral ni Pablo at Bernabe ang Ebanghelyo sa Derbe at makahikayat ng maraming alagad, pansinin niyo po doon at hindi nakabarong, hindi maganda ang buhok, hindi maganda ang itsura. Ang nangaral doon sa Derbe ay basag ang mukha, pasa-pasa ang itsura. Pero maraming ang nahikayat na maging mga alagad. Now, ano yung ginawa nila? After niyang mangaral doon sa Derbe kinabukasan, alam nyo, hindi sila dumiretso sa isang ligtas na lugar. Hindi nila sinabi, teka muna, tapos ng mission natin dito sa Derbe, uwi na muna tayo. Pahinga na muna tayo. No! Ang ginawa ni Pablo, sadya niyang binalikan ang Listra. Pakinggan niyo itong mga basang ito. Listra,
Iconio at Antioquia ng Pisidia. Bakit pa sila bumalik doon? Ito yung mga lugar na siya ay pinalayas at pinagtangkaang patayin. Balikan natin. Sa Antioquia ng Pisidia, itinaboy sila sa kanilang nayon. Sa Iconio, binalak siyang lapastanganin at batuhin. Doon sa Iconio, may plano pa lamang siyang batuhin, pero dito po sa Listra, binato na siya hanggang sa akala niya ay patay na itong si Pablo. Kung tayong tatanungin, at kung tayo nasa kalagayan na yon, baka tayo hindi na bumalik sa mga lugar na yon. Hanap na tayo ng ibang ruta. Hanap na tayo ng ibang lugar. Delikado sa mga lugar na ito. Humanap na lang tayo ng mas tatanggapin ang mensahe ng Diyos. Pero hindi ganun ang pananaw ni Pablo. Now, the question is, bakit nga ba si Pablo bumalik sa mga lugar na ito? Now, this is the important point. Hindi upang makipagtalo sa mga kaaway, hindi para maghiganti, hindi rin para patunayang hindi ako natatakot. Ang sagot ay ito, bumalik siya doon dahil may mga kapatiran doon na kailangang alagaan at palakasin. Sa pagkakataong ito, ang focus ni Pablo ay wala doon sa mga umuusig. Sa pagkakataong ito, ang focus ni Pablo ay nasa mga bagong mananampalataya na nangangailangan ng pagpapatibay. Ito ang puso ng isang tunay na pastor at lingkod ni Kristo. Hindi sapat para sa kanya na makapagsimula at mangaral ng Ebanghelyo. Ang hangarin niya ay ang kanilang pagtitiyaga hanggang sa wakas. Kaya ang sinabi niyang ng ating talata, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. Another picture. Doon sa Derbe, nangangaral si Pablo at nung siya'y nangangaral, ang kanyang mukha ay puno ng pasa. Ipinangaral niya ang Ebanghelyo, marami ang sumampalataya. Despite na pwedeng gano'n ang mangyari. Ito na yung another scenario. Pagdating niya ng Listra, Iconio at Pisidia, ganun pa rin ang kanyang itsura. Pero sino na kanyang kausap? Mga alagad na. At sinasabi niya sa mga alagad, manatili kayong matatag. Ganito ang mangyayari sa inyo. Imagine niyo po kung ganun ang ating magiging senaryo. Di ba parang, papatuloy pa ba ako? Ipagpapatuloy ko bang pananampalataya kung ganito ang mangyayari sa akin na halos ako'y patay na lamang? But mga kapatid, ito ang ginawa ni Pablo. Ganito ang tunay na pananampalataya. Ganito ang tunay na Kristiyano. Nagpapatuloy, nagiging matibay sa kanyang pananampalataya. Alam ni Apostol Pablo na may posibilidad na mga bagong mananampalataya ay manghina dahil sa matinding pag-uusig. Kaya si Pablo ay bumalik upang sila'y patibayin. At sabihin, hey, mga kapatid, look at me. I'm still here. I'm still standing. Nagpapatuloy ako dahil kay Kristo. At kung paano ako nagpapatuloy dahil kay Kristo, ganun din ang gawin ninyo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong malungkot. Sapagkat kahit na tayo dumanas ng hirap, walang anumang bagay sa mundong ito ang kayang ikumpara sa kaluwalhatiang ating tatanggapin sa muling pagbabalik ni Kristo. Hindi iniwan ni Pablo ang mga mananampalataya matapos nilang sumampalataya. Ang gusto ni Pablo, ihanda silang manatiling tapat sa gitna ng mga pagsubok at mga banta. At tingin niyo mga kapatid, hindi binigyan ni Pablo ang mga taong ito ng maling pag-asa. Hindi sinabi ni Pablo sa kanya, ngayon kayo Kristiyano na, asahan nyo na, magiging maganda na ang buhay nyo. Yayaman kayo, gaganda ang negosyo ninyo, magiging maayos ang buhay ninyo. Hindi si Pablo pangiti-ngiti na gaya ni Joel Austin. No. Siya'y seryosong nagsasabi, ganito ang buhay ng isang Kristiyano. Magpakatatag kayo. Anong sabi niya? Hindi sa pamamagitan ng maraming kayamanan. Ang sabi niya, sa pamamagitan ng maraming kapighatian
ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Mga bisita sa aming mga regular na dumadalo, ito yung realidad ng Kristiyano. Ang daan patungo sa kaharian ng Diyos ay hindi landas ng kaginhawaan. Ang daan patungo sa kaharian ng Diyos ay landas ng krus. Hindi namin kayo aniyahang lumapit kay Jesucristo para gumanda ang buhay ninyo. Ang gusto kong sabihin sa inyo, kapag kayo lumapit kay Jesucristo at tunay na sumampalataya, may pagdurusa, paghihirap, at pag-uusig. Kung ikaw ay natatakot lumapit kay Kristo, na ganito ang daranasin mo, hindi ka karapat-dapat kay Kristo. Sapagkat ang kanyang panawagan, itatwa mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus, at sumunod kay Jesus. Tandaan nyo, hindi pa tayo ligtas sa kapighatian. Dahil ang kapighatian ay ang karaniwang daan na itinakda ng Diyos sa mga pagpasok, sa mga papasok sa kanyang kaharian. Anong obserbasyon natin ngayon sa maraming mga iglesia at sa maraming mga Kristiyano? Maraming tao o maraming iglesia interesado lamang sa pagkaparami ng mga dumadalo. Pero kakaunti ang naglalaan ng panahon para patatagin ang tumanggap kay Kristo. Hindi ganito ang modelo ng bagong tipan. Tandaan ninyo, sa dakilang utos ng Panginoon, ang sabi niya, hindi niya sinabing humayo lamang kayo. Ang sinabi niya, gawin ninyong alagad ang mga bansa. At kasama sa dulo, at turuan nyo silang gawin ang mga bagay na iniutos ng Diyos. Therefore, ang tunay na ministeryo ay hindi nagtatapos sa conversion ng isang tao. Nagpapatuloy ito sa discipleship. Pinatitibay, pinalalago, inaalagaan ang mga mananampalataya hanggang sa sila ay maging matatag sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, yan ang pinipilit nating maging kaisipan ng ating iglesia. Kaya yung mga groupings na ginagawa ko sa inyo, yung pinapagawa ko sa inyo, this is the biblical thing in discipleship. Those who are attending in our church, yung mga nagpapahayag ng pananampalataya, huwag natin silang iwanan. Huwag natin silang pabayaan. Idisipulo natin sila. Turuan natin sila. I-follow up natin sila. Patuloy natin silang turuan upang sila'y maging matatag na mananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit sa talatang 23, nagtalaga si Pablo at si Bernabe ng mga matanda o ng mga elders o ng mga pastor sa kanilang iglesia. Hindi nais ni Pablo na iwanan ang mga mananampalataya sa Listra, sa Iconio at sa Pisidia nang walang nagtuturo at nangangaral. Alam nyo, ito yung desire natin ngayon sa ating iglesia. Makapagtayo tayo ng iglesia at makapaglagay tayo ng mga elder na kung saan sila ang tuloy na magtuturo, magpapastol at magpapalago sa mga mananampalatayang ito. Kaya mga batid, kasama sa tungkol ng iglesia, hindi lang ipangaral ang ebanghelyo, alagaan ang mga sumampalataya. Kaya yung mga naiimbitahan natin dito, yung mga naiimbitahan ninyo mga kapatid, huwag nyo silang pabayaan. Patuloy nyo silang akayin, patuloy nyo silang turuan hanggang sila'y tumatag ng mga mananampalataya kay Kristo. At another thing, pagkatapos nilang patibayin ng mga mananampalataya sa Listra, Iconio, Antioquia ng Pisidia, makatapos nilang makapagtalaga ng mga pastor at matatanda sa bawat iglesia, anong ginawa nila Pablo? Retreat na ba? Uwi na ba nang walang gagawin? Hindi. Nagpatuloy pa rin sila sa kanilang paglalakbay. At habang sila naglalakbay, anong ginagawa nila? Patuloy nilang ipinapangaral ang ebanghelyo sa lahat ng lugar na kanilang pinaglalakbayan hanggang sa makabalik na uli sila ng Antioch ng Syria. Tandaan ninyo, magkaiba ang Antioch ng Pisidia
sa Antioch ng Syria. Ang Antioch ng Syria, ito yung lugar kung saan merong iglesia na nagsugo sa kanila para maging misyonaryo in Acts chapter 13. Now, another important thing, nang sila'y makabalik na, hindi nila ibinalita ang kanilang sariling nagawa o ang kanilang naging tagumpay sa ministeryo. Hindi sila bumalik doon, okay mga kapatid, look at me, how strong I am. Look at me, ang galing-galing namin. Napaglabanan namin lahat ng mga pag-uusig. Look at me, I'm still alive. No. Hindi ganito ang ginawa ni Pablo. Hindi ganito yung nabasa natin sa kanyang salita. Verse 27, at nang sila'y dumating at kanilang napisan ng iglesia, this is in Antioch of Syria, isinalaysay nila ang lahat ng mga bagay. Note, na ginawa ng Diyos na kasama nila. Kung paanong binuksan niya ang pintuan, ang pananampalataya sa mga hintil. Napakalinaw ng talata. Hindi sinabi ni Lucas, isinalaysay nila ang lahat ng kanilang ginawa. Tayo pa naman mga tao, ang hilig nating magkwento ng lahat ng ating naranasan. At kapag tayo nagkukwento, sinong laging bida? Ako. Me, myself, and I. Ito nakakalungkot din sa maraming mga pastor kapag nangangaral, kapag nagkukwento purong ako, ako. Pero si Pablo, hindi ako. Ang Diyos. Ang sabi dito, isinaysay nila ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos na kasama nila. Ang lahat ng bagay na kanilang nagawa ay hindi nila nagawa dahil sa kanilang lakas, kundi dahil sa lakas ng Diyos na ibinigay sa kanila. Bagamat si Pablo, si Bernabe, ang tunay na naghirap at nagdusa, bagamat si Pablo at si Bernabe ay tunay na naghirap, pero nakita nila at alam nila na ang Diyos ang kanilang kasama. Sabi nga dito, ang Diyos ang nagbukas ng pintuan ng pananampalataya sa mga hintil. Anong ginawa ni Pablo? Soli Deo Gloria. Sa Diyos lamang ang kalawalhatian. Makikita natin dito, mga kapatid, ang isang mapakumbabang lingkod ni Kristo. At dito ko ihahamon sa inyo, mga kapatid, ang hamon na ito. Ang isang tapat na lingkod ay hindi naghahanap ng sariling papuri o sariling pagkilala. Ang sabi ni Pablo in 1 Corinthians chapter 3 verse 6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, datapwat ang Diyos ang nagpapalago. Dito makikita natin ang isang ugali na dapat taglayin ng dapat lingkod. Ang Diyos lamang ang dapat papurihan sa lahat ng tagumpay at lahat ng bunga ng ating pagpapagal. Paalala ito sa lahat ng nangangaral. Paalala ito sa lahat na nagtuturo. Paalala ito sa lahat na nagpapagal. Gawin natin ang lahat ng ating magagawa para gawin ang panawagan natin. Pero kapag ito ay nagbunga, i-credit natin ang lahat hindi sa ating kakayanan, kundi sa Diyos na gumawa sa atin. At sa huli, makikita natin dito yung prinsipyo ng gawain ng misyon. Ang pagbabalik ni Pablo at Bernabe sa Antioquia ng Pisidia upang magbigay ulat ay nagpapakita ng kanilang pananagutan sa iglesyang nagsugo sa kanila. And again, this is a preparation of teaching sa ating pangarap, panalangin ng iglesia. Kung sakali na ang Diyos ay magtatag ng bagong iglesia sa pamamagitan ng ating iglesia at may mga lalaki at babae, mga mag-asawang suguin ng Panginoon, ito po ang inyong tandaan. Si Pablo at si Bernabe ay hindi nagsariling misyonaryo na walang kaugnayan sa lokal na iglesia. Kinilala nila ang otoridad at pakikipag-isa sa iglesyang nagpadala sa kanila. Ito ang modelo na makikita natin sa bagong tipan. Ang misyonaryo
na isinugo ng iglesia ay nananagot sa iglesia, nag-uulat sa iglesia tungkol sa ginawa ng Diyos sa kanilang ministeryo. In short, meron pong pananagutan ang isang misyonaryo na mag-ulat sa iglesia na nagsugo sa kanya. At pagdating po ng last verse, at sila ay nagsitigil ng di kakunting panahon na kasama ang mga alagad. Si Pablo, nung sila'y makabalik sa Antioquia ng Syria, mahabang panahon sila nakisama sa iglesia. Nagturo, nagpatuloy sa ministeryo, at masasabi natin ito yung panahon na nagpalakas muli sila sa Panginoon bago sila sumabak muli sa kanilang ministeryo na tatawaging ikalawang misyoneryong paglalakbay ni Pablo. Ibig sabihin mga kapatid, ito ang kagandahan na may isang lokal na iglesia na binabalikan ng isang misyoneryo para magpalakas, para magpahinga, para maging malakas muli sa kanyang ministeryong babalikan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nagpapaalala sa atin na ang ministeryo ay hindi nasusukat sa dami ng nagawa ng tao, kundi sa katapatan ng Diyos sa kanyang pagsama sa kanyang mga lingkod. Sa aming mga bisita, siguro iniisip ninyo, bakit kaya handang magdusa si Adoniram Hudson nung siya ay nandoon sa Burma? Bakit kaya si Pablo ay handang magdusa, batuin hanggang siya ay parang mamamatay na? Bakit kaya ang mga taong ito handang ihandog ang kanilang buhay? Ang sagot, para may pangaral ang Ebanghelyo. Dahil mahalaga sa kanila ang Ebanghelyo. Sapagkat tanging ang Ebanghelyo lamang ang paraan upang ang isang makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa aming mga bisita, mga kaibigan, kung bakit kayo inanayahan ng mga tao, ng mga kaibigan ninyo at mga kamag-anak nyo na dumalong ngayong araw na ito, ay upang ipahayag sa inyo ang katotohanan. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo lamang ang paraan ng kaligtasan. Si Jesus lamang ang tanging paraan upang ang isang makasalanan na mamapahamak sa walang hanggan ay magkaroon ng pagkakataon at ng biyaya ng kaligtasan kung siya'y buong pusong lalapit kay Jesus at mananampalataya na siya lamang ang Panginoon at tagapagligtas. Kaya kami po ay lumalapit sa aming mga bisita ngayong araw na ito. Huwag niyong hayaang matapos at palampasin ninyo ang pinakamahalagang mensahe sa mundong ito. Yun ay si Jesus, ang Panginoon at tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, ngayong umagang ito, isang mapanghamong mensahe ang aming napakinggan. Hindi ito, Panginoon, ang mga tipikal na mensahe na aming napapakinggan sa maraming pulpito sa modernong iglesia, na ang kanilang alok ay maayos at magandang buhay, kaaluwanan ng karamdaman o kayusan ng pamilya. Hindi ganito ang mensahe na amin napakinggan, kundi puno ng isang hamon, puno ng katotohanan ng pananampalataya ay hindi madali. May halaga. There is cost in following Jesus. Ang halaga nito ay ang aming buhay. Ang halaga nito ay ang aming kaligayahan. Ang halaga nito ay maaring ang aming mga mahal sa buhay. Panginoon, ngayong araw na ito, gisingin niyo ang aming diwa. Gisingin niyo ang aming pangunawa para maitatag sa iglesyang ito ang tunay na realidad ng pananampalatayang Kristiyano ay mula sa mismong salita po ninyo. Panginoon, kung meron man kami mga kapatid ngayon dito na nangihina ang pananampalataya dahil sa mga pag-uusig, dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga hadlang, nawa ang mensahe ito ay magpaalala sa kanila.
Ang isang determinadong mananampalataya ay hindi mapipigilan sa kanyang pananampalataya anuman ang humarang sa kanya. Panginoon, kung meron mga kapatid dito na kulang ang sigasig, na kulang ang tapang, na kulang ang determinasyon, nawa ang mensaheng ito ay magpaalala sa kanila. We ought to be determined and intentional sa aming pagbabahagi ng Ebanghelyo, sa aming pananatili, sa aming pananampalataya. Panginoon, huwag niyo kaming gawing malambot na Kristiyano. Gawin niyo kaming isang matigas, matapang, matatag, at matapat na mananampalataya. Panginoon, sa aming mga bisita, we do not know their hearts, we do not know their mind, we don't even know kung paano sila nakinig. Lord, ba't kami dumadalangin? Naway inyong marapatin na sila'y inyong kilusin. Na kanilang makita ang pananampalataya kay Kristo ay mayroong dakilang pagpapala, ang buhay na walang hanggan. Subalit, habang nasa lupa, may mga pagsubok na kailangang pagdaanan. Sana ngayong araw na ito, makita nila ang biyaya ng kaligtasan kay Jesus at sila'y sumampalataya kay Kristo. Habang lahat tayo ay nakapikit at nakayuko, sa ilang sandali ay magkaroon tayo ng ating personal na pagtugon sa mensahe na ating napakinggan. Kung paano ka kinausap ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral, ikaw ay tumugon sa panalangin. Manaming Diyos, binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri sa aming kaligtasan. Dinadalangin namin ang iyong patuloy na pagsama sa aming pagkapatuloy, sa aming pananampalataya. Samahan niyo kami sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming pagpupursige, sa lahat ng aming pagsisikap para sa iyong kaharian. Panginoon, pagbungahin niyo po ang pangangaral na ito sa buhay namin ngayong umaga. Sa pangalan po ng iyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po tayong lahat mga kapatid at tayo po'y tumugon ng isa pang awit sa ating pong pangangaral. Yan, salamat po sa pangaral na salita ng ating Panginoon. Nakita po natin kung gaano determinado ang mga apostol ng Panginoon na ipangaral ang kanyang ebanghelyo sapagkat nakita nila ang kadakilaan ng Panginoong Yesus. At kahit tayo mga manampalataya ngayon na nakaranas ng kaligtasan ay marapat magkaroon din ng ganong determinasyon. Kaya po bilang tugon na awitin po natin ang Tagalog translation ng I Love to Tell the Story, ang ibig kong isalaysay.
Magsiupo. Mga kapatid, sa ating mensaheng narinig, nakita natin yung katatagan ni Pablo at Bernabe sa pangaral ng Ebanghelyo sa kabila ng matinding pagtutol, pag-uusig at pagdurusa. Kaya ang gawain ng Diyos ay nagpapatuloy dahil